Excited tayo ngayon dahil ang episode na to ay pag-uusapan natin ng retirement plan ng ating eldest daughter. Hi! Hello! Welcome to another episode of Retironario. Andito na naman tayo si Mimi. Jarvis? Masaya ako dahil nasa home studio na tayo, which is our house. So again, salamat po sa inyong pagtangkilik sa Retironario sa 2024. Excited kami ni Jarvis kasi maraming naganap in between yung episodes natin. So ano ba pag-uusapan natin ngayon? Yes, so excited tayo ngayon dahil ang episode na to ay pag-uusapan natin ng retirement plan ng ating eldest daughter. Okay. And disclaimer, with her permission. Kasi sensitive data ang i-share natin pero pumayag pa rin siya na i-share natin. So, ang pag-uusapan natin yung retirement plan niya nung ginawa natin nung 2022, which is almost 2 years ago. She was 23 years old nung panahon na yun. So, backgrounder muna. So, nung May 2020, nag-open tayo ng investment account under the family trust. So, ang ginagawa natin, nagpupul tayo ng funds natin from different sa iyo, sa akin, sa mga anak natin. At ito yung ginagamit natin pambili ng stocks. Okay. Ngayon, early 2022 ay kailangang ibenta yung kunin ni Jana yung kanyang shares kasi bibili siya ng kanyang bahay at lupa. So, yung ginamit niya yung pera na yon para pang-deposit. In 2022, nag-open na siya ng sarili niyang account, ng investment account. So, himiwalay na siya doon sa family trust. That was the time when the initial retirement plan was made. So, ginawa natin yung retirement plan niya, magkano ba yung kailangan niyang ipunin at ano ba yung rate of return na kailangan mangyari doon sa funds niya para makuha na niya yung retirement fund na gusto niya pag nag-retire siya. So, ang pag-uusapan natin, on track ba siya sa kanyang investment goal? So, bakit naman natin kailangan i-share sa ating mga subscribers itong nangyari na sa ating anak? Ang isa sa mga objective nito ay para ipakita sa kanila kung paano natin ginagawa yung retirement planning na meron tayong sistema na sinusunod at hindi yung bara-bara lang na mag-iipon tayo ng ganito, mag-i-invest tayo ng ganito, pero hindi natin alam, ito ba ay mamimit yung goal na inaasam natin sa future? Siguro ang secondary reason is, lagi natin sinasabi retirement planning, kailangan nating i-prove na hindi lang natin sinasabi yon, kung hindi, ginagawa din natin yon, kung ano yung sinasabi natin sa kanila. So, yun ang pag-usapan natin sa episode na to. So, ang title niya ay Retirement Planning in Action. So, very nice tong topic na to dahil ang dami naman talagang yun ang lagi nilang inaasam eh. Paano ba talaga? Episodes, na tayo? 73. 73. Okay, so disclaimer muna tayo bago ang lahat. Okay, dun po sa mga bago pa lang sa aming Retironario channel, we're not financial advisors. Our sharing are based on our personal experience and research. Kilalang-kilala nyo na kami ni Jarvis. And lagi namin sinasabi, please consult a financial advisor if you need more help specific to your situation. But, disclaimer na naman, yung mga Retironarians natin sa club natin na nag-a-ask sa atin syempre ng additional advice or support, binibigay pa rin naman natin sa kanila. Tsaka ang isa pa gusto ko idagdag dito sa disclaimer, yung ipapakita natin dito mga stocks, ito ay hindi recommendation na bibilhin nyo rin. So, bakit natin pinapakita yon? Para lang mapakita natin kung ano yung mga nabili natin at ano yung performance Again, nila. based on our own personal experience. So, syempre, kanya-kanya diskarte yan. You don't have to do exactly kung ano yung ginagawa namin. Okay, so greetings and shoutouts muna. Greetings and shoutouts doon po sa mga subscribers namin for the past 2 months. Thank you very much doon sa 42 na nag-subscribe sa atin sa Facebook. Many thanks. And sa YouTube, 17. So, more than 1,000 plus na tayo. 1,300 sa Facebook. Sa Facebook. So, maraming salamat po. Alam po namin gapang yon. Pero, masyado pong specific ang ating audience at saka tinutulungan. So, we're not expecting that to grow exponentially in a span of 1 year. Pero, the fact na marami nang unti-unting nagsasubscribe sa atin, ibig sabihin na-appreciate nila yung ating special content. mention kasi nagpa-shoutout siya. So, dun po sa hindi namin ma-shoutout kasi normally, sinasabi natin kung sino sila, di ba? Since naging busy tayo noong December at January. Nagpatong-patong yung mga nagpatong-patong. So, pasensya na po kayo, hindi namin mag-greet, pero nakikita namin pag nanonotify si FB at saka si YouTube na nag-subscribe kayo. So, wag nyo nang bawiin yon. Pero, itong si John Fritz Dianopra,
na sabi niya, pa-shoutout naman po. O yun. So, thank you very much sa pag-subscribe mo sa amin. So, kung gusto niyo magpa-shoutout, sabihin niyo na lang para maalala natin na i-shoutout sila. Okay, so ito yung outline na pag-uusapan natin ngayon. Titingnan natin ano ba ang naging performance ng portfolio ni Jana nung siya ay nagsimula hanggang sa katapusan ng 2020. So, ibig sabihin 9-month period yon. And then, titingnan naman natin yung susunod na taon, January 1, 2023 hanggang December 31, 2023. So, a span of 1 year. And then, titingnan natin yung kabuang performance niya from the start hanggang end. So, bakit parang putol-putol ang dating? Kasi ang analysis kasi na gagawin natin, ikukumpara natin nito sa market condition na sa S&P 500. Ay, ikukumpara din natin kung ano ba, na-meet ba natin yung ating goal based doon sa ating kinompute na retirement plan noong 2022. Ito, nung 2022 retirement plan ni Jana, ang sabi niya kasi, gusto niya mag-retire at the age of 50, hindi 60. Gusto niya mas maaga. So, ibig sabihin, medyo mas, gusto niya mas maagang mag-retire, mas bata pa siya, no? So, ginawa natin to nung March 2022. Ibig sabihin, meron pa siyang 26.75 years para mag-save at mag-invest. Again, out of context ka to 25 lang nung December nung anak natin. So, kaya 26.75 years. Yung gusto niyang lifestyle ay yung worth 3,000 in today's value. So, ang gagawin natin dyan, ipoproject natin yan sa future. So, ano ang value niyang 3,000 na yan? After 26.75 years. So, sabi nga natin, ipoproject natin, ang gagamitin nating inflation ay 3.5% per year. At the age of 50, ito ay magiging 90,356.50 per year ang kanyang ine-expect na gagastusin. Since maaga siya magre-retire, hindi yung normal na 60 years old, ang gagawin nating inflation, ang gagamitin nating withdrawal rate is 3%. Again, doon sa mga bago, what is withdrawal rate? Merong, siguro i-research nyo na yan kasi ang recommended o safe withdrawal rate at the age of 65 ay nasa 4%. Pero since maaga siya magre-retire, ginawa kong 3%. So, ang ibig sabihin lang nito, gusto natin na masigurado na hindi mauubos ang pera niya habang siya ay buhay. Kasi baka mamaya malaki yung withdrawal rate natin. Tapos, parang wala rin siyang papapana. Buhay pa siya, wala na yung pera niya. So, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, she needs 3 million at the age of 50 para masustain niya yung kanyang lifestyle na gusto. At that time, ang sabi niya, ang kaya lang niyang i-save at i-invest per month ay $1,000. Pero medyo malaki itong amount na to, pero yan yung kanyang commitment during that time. In order for her to attain the 3 million retirement goal, kailangan yung kanyang investment ay kumita ng 14.5% per year. Ito yung tinatawag nating compound annual growth rate. So yan ang ating pagbabasihan mamaya, nami-meet ba niya yung 14.5% na CAGR per year. Isa yan sa mga assessment natin kung ang performance ng portfolio niya ay maganda o hindi. Ito ngayon yung target fund niya, no? Ibig sabihin, year 2022, dapat meron siyang maiipong 12,000 kung 1,000 per month. So yung kikitain ng 12,000 na to, inilagay ko sa susunod na taon, which is 2023, ang expected na kita niyan, kung kikita ng 14.5% is 1,740. So, dapat at the end of 2023, meron na siyang $25,740. Ang sabi din natin na since yung investment niya ay staggered, ibig sabihin hindi naman isang bultuhan, ang ginawa ko kasi, yung pera na ininvest niya ng 2022 ay ang kita inilagay ko na lang sa 2023. Kasi hindi naman ibig sabihin naglagay siya ng pera sa investment account, nakabili ka agad ng stock. O pwede kasi nag-aantay tayo. Naghahanap tayo ng time na makabili ng magandang stocks na medyo mura. Sometimes it takes months before a buy opportunity is seen. That is why earnings from previous year is keyed in the following year. So ito yung ating timeline na ginawa, ano? So sabi natin, at the age of 23.25 years old, wala pa siyang pera. So ang target natin at the age of 50, dapat meron na siyang 3 million dyan. So titingnan natin yung performance nito. So, 2022, dapat meron na siyang 12,000. 2023, end of 2023, dapat meron na siyang 25,740. At the age of 50, dapat meron na siyang 3 million. Okay. Buti pa siya. Veterinarian na. Kung mamimit niya yung target niya. Okay. Now, eto ngayon yung result ng portfolio niya for the past 9 months from
March 28, 2022 hanggang December 31, 2022. Nag-invest siya ng 11,291. Ang naging value ng pera niya ay 9,544. Ibig sabihin, bumaba, nalugi siya. So kung makikita nyo, medyo kulay-pula yung kanyang gains and losses. Ano? So ibig sabihin, hindi naging maganda ang performance for the first 9 months. So ito yung mga activities na nangyari during that period. Ano? So nakapag-deposit siya ng 15,000 instead of 12,000, na surpass pa niya, na may extra siya na 3,000 na na-deposit. Tapos nakapag-invest siya dito sa mga funds na to, NDQ, Facebook, ETHI, so and so forth. Ang total na perang na-invest niya is 11,291 out of the 15,000. So ibig sabihin, meron pa siyang around 3,000 na hindi nagamit. And then during that period also, nakakuha siya ng dividendo na $68. At the end of December 2022, meron pa siyang natirang 3,700 na hindi na-invest. At ang value ng pera niya from 11,000 na in-invest, naging 9,500. Ibig sabihin, may loss siya na 1,700. Okay. So ang overall performance niya ay bumaba yung kanyang investment ng 15.47%. So medyo malaki. So ang tanong, okay ba yan o hindi? Definitely, pag negative, hindi okay. Pero tingnan natin, ibabase natin yan sa dalawang factors. So before that, so ang lumalabas, ang compound annual growth rate niya, yung itinatawag na internal rate of return is negative 25.39. Medyo malaki yung lugi niya. So kung titingnan natin yung target natin dito, yung timeline, sabi natin, dapat end of 2022, dapat meron na siyang 12,000 pero naging 13,321. Hindi dahil sa kumita yan, kundi dahil sa mas madami siyang inilagay na pera. Paano natin i-assess ang performance ng portfolio? So there are two ways na ginawa ko para i-assess yung performance. Yung unang-una, ikukumpara natin yung performance ng portfolio natin sa market, which is ang napili ko yung S&P 500. At yung pangalawa, ikukumpara natin yung performance niya doon sa ating target na compound annual growth rate na required para ma-meet niya yung kanyang goal. Kung mas mababa ba o mas maliit yung kanyang actual. Okay, so tingnan natin ngayon yung performance ng S&P 500. So ito yung graph ng S&P 500 from anong year to? Hindi ko na makita, medyo maliit, July 2018. Okay. Ito ang July, ito ang 2018. Okay, mga 2018 hanggang current price graph, So ito yung 2022. So kung mapapansin niyo, yung S&P 500 bumagsak din talaga. Okay, sa overall market bumagsak. So hindi lang siya, hindi lang yung kanya. Tingnan natin, i-zoom natin, noong 2022, ang S&P 500 ay bumagsak ng 15.2%. Ngayon, yung portfolio ni Jana ay bumagsak ng 14.87%. So ibig sabihin, hindi nagkakalayo. Kung titingnan nyo, mas maganda pa ng konti yung performance ng kay Jana kasi hindi ganun kalaki yung ibinagsak kumpara sa S&P 500. Okay. Yung susunod na comparison, i-compare natin sa yung required na CAGR ni Jana. Ang sabi natin, ang required na kanyang compound annual growth rate ay kailangan 14.5. Ang kanya ay negative 25.39. So definitely, hindi niya na-meet yung kanyang required compound annual growth rate. So ibig sabihin, bagsak siya doon sa second assessment. So ito naman yung portfolio niya as of December 31, 2023. Ibig sabihin, last month lang to, So kung titingnan niyo, nag-invest siya ng 23,000, ang kanyang pera na ngayon is 30,000. Ibig sabihin, kumita ng mga 7,000. So tingnan natin ngayon, i-detalye natin, i-analyze natin ng maigi, anong ibig sabihin ng 7,000 na return. So ito yung kanyang mga i-deposit during that time. Nakapag-deposit siya ng 8,000. Ang mga nabili niya ito ay naglabas siya ng 12,000. Ito yung in-invest niya. Tapos nakakuha siya ng dividendo na 271. Nang wala siyang ginagawa, may perang pumapasok. At the opening, sabi nga natin, meron siyang 3,700 na gamit, pero at the end of this period, ang natira na lang is $35. So, ibig sabihin, naubos niya yung pera niya, na-invest niya halos lahat. Okay. Bottom line yan, okay, ito yung kanyang kinita. Without dividend, 8,854. With dividend, 9,058. Okay. During that period, kasi kanina sabi natin, ang kinita niya is 7,000. Yung 7,000 na yan, from the start hanggang December 2023. Ito naman, from January 1
to December 2023, yan ang kinita niya. Ibig sabihin, meron siyang absolute return during the period na 41.89%. Ibig sabihin, nag-appreciate yung kanyang investment ng 41.89%. Medyo malaki yan. Halos na kalahati ang in-increase niya, no? Kung kukumpitin din natin yung internal rate of return o yung compound annual growth rate is almost 60% per year, okay, during that period. So, ikumpara natin ngayon yung performance niya sa S&P 500. So, yung S&P 500 from beginning of 2023 hanggang end of 2023, makikita mo pataas. Pero, gaano kataas ang itinaas ng S&P 500? So, kung i-zoom natin yan, makikita nyo dito may figure dyan na yan ay nag-increase ng 26.18%. Medyo maganda ang performance ng S&P 500. Pero anong performance nung kay Jana? Ang sabi natin, nag-increase sa kanya ng 41.89%. Almost double ng S&P 500. So, ibig sabihin, mas maganda ang performance ng kay Jana. Kukumpara naman natin yung compound annual growth rate. So, sabi natin, ang kailangan ni Jana is 14.5% per year. Pero ang kanya, nag-earn siya ng 59.73% na compound annual growth rate. So, mas maganda pa rin ang performance ng kay Jana. So, kung titingnan natin yung timeline, sabi natin, end of 2023, kailangan meron siyang 25,000. Meron siyang 25,740. Pero in reality, 30,447. okay, so medyo off the roof yung kanyang ang target. Ano? Ito naman, yung performance from the start hanggang end. Kung titingnan natin, kung computing natin yung compound annual growth rate from the start to December 31, 2023, 30.94%. So again, kung ikukumpara natin yan sa S&P 500 from start ng March 2022 hanggang end ng 2023, ito ay nag-increase siya ng 7.54%. Medyo maliit lang kasi karamihan ay medyo bumagsak ang presyo. Pero yung kay Jana, nag-increase ng 31.96%. Hindi hamak na maganda ang performance ng portfolio ni Jana. Again, kumpara natin yung overall performance niya, sabi natin dapat yearly 14.5%, pero yung kay Jana, 30.94%. Definitely, mas maganda yung performance ng kay Jana. So, ngayon, ang ganito, nagkaroon ng change in circumstances si Jana. Akala ko, our daughter has recently engaged. Our daughter has recently engaged in property investing together with her younger sister. So, last year lang napagdesisyon na nila na mag-join forces sila. So, because of this, baka hindi na siya makapag-add ng funds to buy her stocks. Okay. So, sabi niya, gusto niya, part of her funds will be channeled in paying the mortgage of the investment property if rent income will not be sufficient. So, again, pag hindi kumita yung kanyang investment property, kailangan magpuno siya. So, doon na niya ilalagay yung funds niya. Ini-expect na may rent income na papasok, kaya lang baka hindi enough to cover yung mortgage. So, ngayon, Not 100%. So, kung halimbawang may extra, makakapaglagay siya sa stock investing. Kung wala, ito yung sitwasyon. Oo. So, sabi niya, with the change in circumstance, a new required CAGR needs to be computed to meet the aspired retirement Okay. funds. So, sabi niya, Papa, paki-review mo naman. So, since hindi na siya makakapaglagay, ano ba ang dapat nakitain yung current na portfolio niya para ma-meet pa rin niya yung kanyang expected na retirement fund? So, ito ngayon yung bagong required compound annual growth rate. So, ang lumalabas dito, okay, ilagay tayo ng salamin kasi medyo maliit. Compound annual growth rate needed is 20.51%. Pero bago tayo pumunta dyan, so ito yung computation nito ay nakabase noong January 1, 2024 kasi ngayon ay 28 na ngayon, January 28. Base dito, meron pa siyang 24.97 years, almost 25 years, Yung kanyang desired cost of living nung 3,000 nung 2 years ago, nag-increase na yan, naging 3,393 na kasi yung inflation ng 2022 medyo mataas at 2023 6.59. So itong 3,393, kinonsider ko na dyan yung high inflation rate. So lumalabas ang bagong target niya ngayon, hindi na 3 million, 3.2 million na ngayon. Okay, dahil sa medyo mataas ang inflation rate for the past 2 years. So ang sabi nga natin, para ma-meet niya yung 3.2 million na yan, dapat yung current na kanyang portfolio ay mag-earn ng 20.51%. So, yan ba ay attainable? At magagaranti ba? Hindi natin siguradong kaya yang maabot kasi medyo malaki ang 20.50. Although yung kanyang compound annual growth rate for the past 2 years ay 30%, hindi natin masisigurado na kayang i-sustain yan dahil pwedeng magkaroon ng recession, depression, Another Ukraine-Russia. hindi natin sigurado yon. Ang ginawa ko dito, para
project ko, roughly, kinuha ko yung compound annual growth rate ng bawat companies na meron siya. So, meron siyang Agilent, Fast, LLY, TTY. Ang bawat company to, may kanya-kanyang compound annual growth rate. So, ang ginawa ko dyan, gumawa ko ng separate table. So, halimbawa, ang Agilent, meron siyang investment ngayon na 2,244. Kung meron siyang compound annual growth rate na 6.47% per year, na medyo mababa yan, at the end of 25 years, meron siyang 10,700. So, ginawa mo na yan for all of them. So, ibig So, ang sabihin, total nun is ay 2.355. 2.2 2.2 million. 2.2. So, short siya ng 1 million kung ganyan ang mangyayari. So, ang ibig sabihin, roughly nasa 19.65% CAGR. Short siya ng ilang percent, ng 1 to 2%. Pero, ganun pa man, kung halimbawa mamimit yan, hindi na masama ang 2.2 million na ang ininvest mo lang is 30,000 na naging 2.2 million. So, anong conclusion natin? So, patapos na tayo, no? Yung performance ng portfolio in the first year, hindi na-meet yung kanyang goal, which is 14.7. Sa kanya is negative something, 25 yata yun, ano? However, the whole market of that period, during that period, was down as well. So, kung ikukumpara natin sa S&P 500, mas maganda pa rin yung performance ng kay Jana. And then, the portfolio performed exceptionally well during the second year. Bakit naging maganda ang performance? Kasi meron tayong strategy na ginawa. Bumili pa tayo ng mas madaming shares nung siya ay bumagsak. So, halimbawa, yung ETHI, bumili pa tayo ng additional shares. So, ibig sabihin na sa ngayon, meron siyang 12.69%. Ang Meta platform o yung Facebook, 89.15% ang kanyang profit. Ang NDQ is 32.96% dahil bumili tayo ng additional shares. At ang isa pang strategy ginawa natin, meron tayong nabiling mga bagong companies na bargain talaga. So, for example, itong LLY, isang beses lang tayong bumili pero 78.95% na kaagad ang kanyang profit. Itong Toro Company, 12.69% at ang West Farmers, 17.33%. So, medyo maganda yung mga companies na bili natin at a bargain price. Ang sabi din natin, yung having a CAGR of 30.94% over 1.75 years, ito yung performance ng portfolio ni Jana, is considered an exceptional performance. Ngayon, it can be attributed to luck, siguro sinuwerte lang tayo, or po pwede din maganda kasi yung system natin ng pagpili ng mga stocks or pwedeng combination. Now, we will just continue what we are doing kasi it looks like na nag-work siya. So, itutuloy lang natin kung ano yung ginagawa natin. With the change in personal circumstances ni Jana, yung new required compound annual growth rate na 20.51%, medyo mahirap yan i-attain, i-sustain for the next 25 years. And so? Pero, committed siya kasi na i-meet yung goal na yan. So, ang sabi niya sa atin is basta meron siyang pera na extra, maglalagay yun siya doon sa kanyang investment account. So, yan yung mga ENSO. So, ang sa akin na ENSO, alam ng anak natin na may times na mataas, may times na mababa, pero committed siya. So, yun ang isa sa gusto natin patunayan sa mga bago pa lang sa returnaryo na pagka kumikit na yung pera nyo, huwag nyong kukunin kung committed kayo na hanggang dulo sa retirement. And number 2, the only time na kailangan yung withdrawin o ibenta yung yung stocks. Kung halimbawa, meron kayong nakitang mas magandang opportunity to invest yung pera. Okay. Pero hindi dahil sa bibili kayo ng kotse na nagda-depreciate. Okay? So, yung investment na yan, dapat investment na kikita. Okay. Another takeaway ko dyan na personal. Tanggapin natin na hindi laging tataas. So, yung first year niya nga, bumagsak pa nga. Pero, hindi siya nawala ng loob. Doon sa Facebook group kung siya kakasama, laging pagka bumababa na, nawawala na sila ng loob. Gusto nilang i-pull out. Pero, at a loss ngayon yon. Ngayon, gusto mo, pagka mababa ang presyo naman ng mga stocks, yun yung the best time to buy. Okay, pero... Which is a different situation yon. Pero ano yan, very Catch-22. Ibig sabihin, hindi porket bumagsak ang... Bili ka naman. Bibili ka naman. Titingnan mo rin yung fundamentals kung nagbago. Ang fundamentals ng kampanya, kung hindi naman nagbago ang fundamentals, maganda pa rin, bumili ka pa. Okay. So, ibig sabihin, yung sinabi mo na yung 25% baka hindi attainable, but we'll do it year by year, review year by year. So, and which means, kung kailangan baguhin ng strategy, gagawin naman natin yon. But at the moment, since we're traveling, sabi mo, in that smooth, mukhang maa-attain, edi yun ang strategy na gagawin natin. So, ang gagawin natin dito, next year, i-evaluate ulit natin yung portfolio niya kung
yung hindi siya naglagay ng pera at namimit pa rin niya yung over 14.5% per year, ay di, ang target niya ngayon is 20% eh. Kung naka 20% pa rin siya, good. Pag hindi, baka kailangan niya magdagdag ng pera. And the last takeaway ay, kaya po pumayag yung anak namin na i-share yung personal experience niya at pati yung mga data niya para nga makatulong sa teaching moment na to. Yun naman ang ating goal sa Returnaryo. Wala naman tayong ibang hangad kundi makatulong. Wala naman tayong sponsorship, di naman tayo kumikita technically by doing this, but gusto lang natin talagang i-share ang sitwasyon natin. Although halimbawa hindi nga siya naglagay ng additional na funds at ang nakuha niyang fund at the end of the at age 50 is 2.2, meron naman siyang investment property. Okay, na pwede mag-cover doon sa additional. Na definitely mas malaki, mas malamang. Ito pahabol. So, yung sa atin naman, kailan tayo magre-review doon sa pinresent natin ng retirement plan? Ang sabi ko nga, yung sa atin kasi sitwasyon natin iba dahil hindi tayo nakafocus sa stock investing but into property investing. So, medyo iba ang planning na ginagawa natin. So, ganun din kayo, no? Depende sa focus nyo, whether stocks, property, iba't ibang klaseng planning ang dapat. Hindi pwedeng may nag-alok lang sa inyo ng lupa o bahay at lupa. Bili na kayo ng bili. Pero hindi nyo naman alok ano gagawin. Or negosyo. Baka may nag-aalok ng franchise. May pera ka, pero hindi mo sure kung yun talaga ang para sa'yo. Ang importante lang dito is dapat meron kayong plano na definite. Meron kayong goal and then meron kayong steps kung paano nyo imi-meet yung goal na yon. Hindi pwede na wala kayong goal. Okay? At kasi kung wala kayong goal, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo. Okay, so meron rin po kami episode dyan. Balikan nyo lang. So, but the point is, our daughter is still off to a good start for 2024. That's why yun ang gusto namin unang i-share sa inyo na content for today. So, with that, tumpo sa mga bago pa lang, kung meron kayong mga tanong, sali po kayo doon sa Gmail. Email kayo sa amin sa retronario@gmail.com or comment below sa aming YouTube channel or sa aming Facebook page. Doon na lang. Hanggang doon na lang muna. So, andito na naman po kami, si Mimi Jarvis? na nagsasabing sama-sama tayo maging Returnaryo. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Bye!